Sa Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but every word that comes from the mouth of God. Amen po? Amen. Amen. Handa na po ba ang bawat isa? Amen. Makinig ng salita ng Diyos at pagpapala. Ayan po, tatawagin ko na po ang mag-aatid ng Word of God sa araw nito, ang ating Pastora Claudette Daan. Palapakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Praise God. Thank you, Lord. So, nasa last week na po tayo ng ating pag-aaral ngayon about sa servant po, diba? So, maaring ito, summary na lang ng mga nagturo previously, tapos encouragement na lang po ito para sa lahat. Amen. So, praise God. So, ang subject po natin today is serving God wholeheartedly. So, kasi He deserves the best. Our all, He deserves the best. Lahat. Amen. So, wholeheartedly. So, sa ating narinig sa preaching last Friday, tungkol sa utos ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Ito ay nasa Exodus. Jay, saan na yun natin? Nasa Exodus 23:25, sabi po dito, you shall serve the Lord your God, and He will bless your bread and your water, and I will take sickness away from among you. So, makita po natin, may pangako kaagad if you will serve the Lord your God, and He shall bless your bread and water, and I will also remove sickness from among you. So, isa din po dito, sabi po dito sa Psalms 102, serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. So, laging ini-emphasize ng Panginoon dito, serve Him alone, serve only God. So, yun po ang nais ng Panginoon sa ating buhay, na kaya tayo ginawa, create upang sambahin siya sa espiritu at katotohanan. So, sa pagdating sa paglilingkod naman, pagsunod at paglilingkod sa Panginoon, ang karapatan at ang kapangyarihan ay pribilegyo. Ang pribilehiyong magpasya ay iniwan sa ating kamay ng Diyos, sabi po dito. Hindi tayo pinilit o ginapos na parang mga alipin na gawing anumang ayaw natin igawin. Gayon pa man, yung ayaw natin gawin, hindi tayo pinipilit ni God na mag-serve sa Kanya. Or may free will nga tayo na binigyan niya tayo ng free will. Kasi noong tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus, actually, yan, yung nilid po niya yung free will. Kung sumunod ka ba o hindi. Yun yung iniwan niyang yun yung iniwan niyang karapatan natin. Minsan yun yung iniwan niya na tanggapin mo ako, hindi. Kasi minsan mayroon din na ang tagal-tagal na pong nakarinig ng salita ng Panginoon, pero bakit hindi pa siya tumatanggap sa Panginoon? Because of the free will. Kasi nag-iisip pa siya. Ganon. So, hindi niya tayo pinipilit na sundin natin siya or sundin natin siya or hindi. Yun ang iniwan niya sa atin, free will. Kasi hindi niya tayo pinipilit. So, ngunit pinayuhan tayong gawin ito para sa ating sariling kapakanan at kapakanan ng iba, mag-serve sa Kanya. Tayo ay tinawag upang maging lingkod at dapat gawin natin itong buong puso. So, service kay God ng buong puso. Mag-serve tayo ng buong puso. So, bago po tayo magpatuloy, tayo po'y manalangin. Hallelujah, Jesus. Praise you, O God, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord. Muli po, O God, lumalapit po kami, O God, sa inyong paanan, Ama, O God. Father, hallelujah, O God, I am nothing, O God, without you, Ama, O God. Lord, wala po akong kakayanan, Ama, O God, pagkos, Ama, O God. Hayaan niyo po, Lord, ang iyong salita, O God, ang siyang patuloy, O God, na mamutawi, O God, sa aking labi, Ama, O God. Hallelujah, O God. Lord, sa mga oras na ito, Lord, anumang mga bagay, O God, na hindi po kalugod-lugod, Lord, sa aming mga puso, O God, ay patawarin niyo po kami, Ama, O God. Hayaan niyo po, Lord, ang iyong mga salita, O God, ay patuloy, O God, na
mag-work, O God, sa aming, pumasok, O God, sa aming mga puso, Ama, O God. Father, we just thank you, O God, we treasure your words, Ama, O God. Lord, sapagkat ito, yung mga salita mo, O God, ay nagbibigay, Ama, O God, kaligtasan, O God, sa aming mga buhay, Ama, O God. Father, we just thank you, O God. Hallelujah, O God. Let your angels, O God, will surround us, O God, in this place. At hayaan niyo po, Lord, na kayo, O God, ang magbigay sa amin, O God, ng understanding, O God, ng mga salita, Ama, O God. Father, we just thank you, O God. Cover us with your precious blood. In Jesus' name, amen. So, ang layunin po natin dito, to show what it means to serve. To teach what it means to serve God wholeheartedly. So, siyempre, kung servant ka, mayroon ding amo. So, ang nais ng Panginoon sa atin, ang servanthood kasi, yung mas iniisip mo yung kapakanan ng iba, more on kapakanan ng iba kaysa sarili mo. So, you have to serve God. Sabi, inuuna mo yung kapakanan ng iba kaysa sa'yo, lalong-lalo na sa mga naglilingkod na sa Diyos. Yun kasi yung nature ng Panginoon, inuna niya nga tayo, kasi bumaba siya para bigyan niya tayo ng kaligtasan. So, nagkatawang tao siya upang mabigyan niya tayo ng kaligtasan. So, namuhay siya sa piling ng mga apostol. Nakisalamuha siya sa mga tao. Nagpakita siya ng mga miracles upang siya yung Diyos, naging servant siya, naging siya sa mga tao. Lahat na kaparaanan ginawa niya para mapalapit tayo sa Diyos. So, ano ba yung ginawa ni Jesucristo? Yun nga, pumunta siya in human form. Makita natin na pumunta siya, hindi siya pagsilbihan, although siya na yung hari ng mga hari, pero bumaba pa rin siya. Pumunta siya para pumunta siya upang siya mag-serve sa atin. So, para magkaroon tayo ng kaligtasan sa buhay na walang hanggan. So, napaka-halaga. Buhay ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. So, buti nga, nung time niya, magaan-gaan na yung paano tayo makapasok sa kanyang kaharian noong unang panahon. Pag lumabag ka sa isa, kautusan, labag na sa lahat. Amen. Tapos marami ka pang, kung gusto mong maligtas, marami kang ritual na susundin. Ito, sundin mo, ganito, ganyan. Madami. Dito sa Book of Numbers, madami kang sinusunod. Pero praise God, kasi binigyan niya tayo ng pag-asa na sa pamamagitan ni Jesucristo ay mapagaan yung gagawin natin. Hindi na yung mag-set of orders na gawin mo to, ganyan. Hindi na, binigyan na tayo ng kalayaan, law of, sin and death. Yung nawala na tayo, may freedom na tayo. So, praise God. So, napaka-palad po natin sa panahon natin ngayon kasi andyan si Jesus Christ. Amen. Glory to God. Mas mahirap noon. Tingnan mo, lumabag ka sa isa, labag lahat. So, paano pa yung kaligtasan? Napakahirap. Kailangan mag-effort ka. Physically or what? Mag-sacrifice. So ang tayo ngayon, mapalad tayo kasi bilang pasasalamat sa kanyang ginawa sa cross ng Calvary. Tayo ay mag-serve sa kanya. Kasi hindi enough yung ginawa niya. Tao siya, tapos Diyos siya, tapos magpa-ako siya sa Diyos sa cross para sa atin. So, yung great, kailangan maging grateful tayo sa ginawa niya. So, instead tayo doon sa cross, siya ang nasa cross. So, siya ang napako sa cross. Naalala din po natin si Paul. Si Paul, sa New Testament, hindi naman sila nakita ni Jesus Christ. Hindi sila nakita 30 years after death, si Paul, hindi sila nakita. Pero si Paul kasi isang Jew din siya na sumusunod doon sa mga kautusan, sa mga tradisyon ng Jew, ng mga Hudyo. So, ibig sabihin, ito matalino siya, Pharisee siya teacher of the law, ganyan. So, until isang araw, na-encounter niya si God, di ba binulag siya ng Panginoon.
3 days ata yun siya. So bakit mo pinipersecute yung mga ano noon? Christian, kaunti pa lang siguro ang tagasunod ni Hesus Kristo noon. Kasi puro Jew lahat doon eh. Jew, Christian. Hindi man sila naniniwala kay Jesus Christ na siya yung tagapagligtas. So, sino ba siya? Ordinaryong, kung titingnan mo, ordinaryong tao, tapos inaantay nila yung malaking tagapagligtas. Hindi eh. So, karpintero, oh. So, parang sa ano nila, sa kataliluhan nila, walang mahirap maniwala sa kanya. So, hanggang narinig ni Paul, na-encounter niya si God, siyempre binulag siya. Tapos nakakita siya uli. Narinig niya yung ano ng Panginoon. So, from that time on, nung nagkaroon siya ng encounter, nagkaroon na ng pagbabago doon sa heart niya. Amen. So, makita natin na minsan kailangan natin ma-encounter si God para maniwala tayo. Minsan ganun eh, hindi na yung witnesses katulad nila Isaac, Abraham, Jacob, marami silang naranasan na mga himala. Minsan hindi pa tayo maniwala kasi matagal na yun, noon pa yun. Pero kung hindi nangyari yun sa kanila, baka wala tayo dito ngayon na nagpatuloy na naniwala tayo kahit hindi natin nakikita. So, mapalad tayo kasi naniwala tayo kahit hindi natin nakikita si God. Amen. So, praise God. So, nag-pass on generation to generation yung pagiging witness nila to generation. So, makita natin na mayroon pa rin talagang naniniwala kay Jesus Christ. At yun ang layunin niya, yun ang heart niya para sa atin na masave tayo, para sa ating kaligtasan, sa buhay na walang hanggan. Yun ang inaano niya doon, i-emphasize niya, para sa buhay na walang hanggan. So, praise God, makita natin yung transformation ni Paul. So, kahit nakaranas siya ng maraming pagsubok, binit siya, minsan kinulong siya, pero hindi na siya natitinag. Kasi nagsiserve na siya kay Jesus Christ eh. Nagsiserve na siya. So hanggang nagkaroon na rin ng, sabi niya, I'm not trying to win the approval of men but of God. If pleasing people were my goal, I would not be Christ's servant. So hindi siya Christ's servant kung nag-ano siya ng approval ng tao. Sabi nila, ay, siya ba yung noon, nagpe-persecute? Di ba nakakagulat? Doon sa komunidad, siya ba yung taong nagpe-persecute noon? Bakit? Naging na siya. Nakita na nila yung transformation sa kanya. So, kakaiba. Yung kung ang Panginoon natin, si Jesus Christ, ang magbago sa atin. Walang ibang pwedeng magbago sa atin kundi si Jesus Christ. Hindi po yung mga batas na ginawa nila noon, na yung ginawa nila, hindi po yung set of laws ang makapagpabago sa atin, kundi yung si Jesus Christ. Na kung magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya, unti-unti binabago tayo ng Panginoon. So, yun po ang ng Panginoon. So, when we serve God, we must focus not on the person, sa Panginoon. So, sinabi po din dito sa Romans 14:11-12, it is written, surely as I live, says the Lord, every knee will bow before me and every tongue will acknowledge God. So then each one of us will give an account to ourselves. So sa ating paglilingkod, darating ang panahon na ang bawat isa sa atin ay magbibigay ng pananagutan sa lahat ng ating ginawa sa harap ng Diyos. Tayong lahat ay kailangan managot sa lahat ng ginawa natin dito sa lupa. So mga araw na huli tayong pumunta sa simbahan, mga araw na hinikaya tayong maglingkod sa Diyos, ngunit tayo ay tumanggi, mga araw na pinahintulutan natin ng ibang mga bagay na pumipigil sa paglilingkod natin sa Diyos. So, ano ba yung mga bagay? Yung minsan, tayo ay maglilingkod sa Diyos sa makatuwid ay hindi natin dapat pahintulutan na tayo ay maapektuhan
ng mga apektuhan ng mga negatibong bagay, from mga negatibong bagay na salita ng ibang tao. So, mag-stand firm tayo sa salita ng Panginoon. So, doon tayo mag-base sa salita ng Panginoon. Kasi kung sa standard ng tao tayo mag-base, mag-fail yun. So, salita tayo ng Panginoon mag-stand. So, hinihingi ng Diyos na tayo ay maglingkod sa Kanya. Sabi sa Deuteronomy 10, sabi sa Deuteronomy 10:12, "And now, Israel, what does the Lord your God require of you? But fear the Lord your God, walk in all His ways, and to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul." Paulit-ulit ito sa Old Testament. Fear the Lord, serve the Lord with all your heart. Paulit-ulit nilang nire-remind yung mga leader doon sa time ng Old Testament. Walk in all His ways, love Him, serve Him. Kasi mostly sila lang yung nakaka-encounter kay God, nakakausap, nakakarinig. So ang ano lang nila, i-deliver nila yung Word of God doon sa mga sinasakupan nila. Pero hindi lahat po ng sinasakupan nila ay sumusunod. Minsan ganun eh. Hindi lahat, mayroon ding sigurong hindi sumusunod. So ang nais ng Panginoon, all out po yung paglilingkod natin sa Kanya, no compromise. Amen. Sabi nga po doon, no compromise. So, hirap eh, compromise. So, dito nagsasabi na dapat nating paglingkuran ang Diyos ng buong pagkatao. Ibig sabihin, dapat nating paglingkuran ang Diyos sa lahat na mayroon tayo. Ang paglilingkod sa Diyos ay buong puso, ay paglilingkod sa Kanya ng walang pag-aalinlangan at pagdadahilan. Ang paglilingkod natin sa Kanya ay hindi dapat nakabatay sa ating damdamin at kalagayan. So, hindi dapat sa ating damdamin at kalagayan. Dapat nating paglingkuran siya ng may determinasyong huwag sumuko at huminto. So, yun ang ano ng Panginoon. Minsan sabi natin, natikman mo na yung kabutihan ng Panginoon, bakit ka pa hihinto? Tuloy-tuloy ka na. Ganun ang nais ng Panginoon sa ating buhay. So, tuloy-tuloy tayo. Tuloy-tuloy tayo kay God. Ano man ang mangyari, walang bibitiw. So, praise God. Yun ang walang tatalikod. So, sinabi ko sa Mark 12:30, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. And the second is, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. So, sa 10 commandments, na-condense na lang siya sa New Testament, 2 na lang. Pero hindi pwedeng magkahiwala yan, ha? Yung love the Lord your God, kailangan love mo din yung neighbor. Kasi kung love mo ang God, maturuan mo din ilalove yung neighbor. Hindi mo pwedeng sabihin, love ko yung si God, pero hindi nainis ka sa... Hindi kita mahal, pero mahal ko si Lord. Ganun, kailangan magkaano nun. Kaya yun. Magka-partner yun. Yung ano na yun, bagay na yun. Magka-partner yun. Minsan tinuturoan din tayo ng Panginoon, di ba? May mga kaaway tayo, pero may mga kaaway tayo, kaya punta tayo sa room natin, pag-pray natin siya. Amen. Kasi magiging ayos yan. So, pero minsan may matagal, may mabilis. So, huwag tayong maghihinto, huwag tayong titigil. Kasi hindi na natin gawa yun, mag-pray tayo. The Holy Spirit will continue to touch that person. So, minsan, yung unlovable, ayaw natin mahal eh. Pero, yun ang sinabi ng Panginoon eh, mahalin natin siya. Wala akong choice. Minsan, ganun ba? So, hindi po magkahiwalay yun, magkasama po yun. Yung dalawang yan, hindi pwedeng magkahiwalay, kasama. So, praise God. So, dito na po tayo, kasama yan ha, hindi magkahiwalay yan. Anong ibig sabihin ng paglilingkod sa Diyos ng buong puso? So, ang paglilingkod ng Diyos ng buong puso ay dapat Diyos lamang ang paglilingkuran. Diyos lamang ang paglilingkuran. Kasi He deserves the highest praise lahat.
Siya lang dapat ang paglilingkuran natin. Alam niyo po sa Matthew 4, sa verse 4, doon po tinest si God ni Itaning nung nagpa-fasting siya 40 days and 40 nights. 3 beses po siya tinem. Sabi niya, oh, gawin mo ang bato, itong tinapay, itong Gawin mo tinapay ang bato. Ano ba yan? Oh, sabi niya, ay, Satan. Pag pinatawa ng tinapay, batoy mong palaman, naka-jar. Tapos sabi niya, it is written, hindi tayo nabubuhay sa tinapay lamang kundi sa mga salita ng Diyos na galing sa kanyang labi. So, meron pang isa. Sabi niya, 3 yun eh, 2, 3. Yung 2 sabi niya, huwag mo akong aanuhin, i-tempt. Sabi niya. Tapos yung pangalawa, oo. Tapos yung pangatlo, sabi niya. Tumalog ka nga. Tapos yung Ano yung pangatlo? yung pangatlo, sabi na niya si Jesus, sabi niya, away with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. Then the devil left him, and behold, angels came and ministered to him. So, pangatlong beses, i-rebuke mo na yung devil na maaligid-aligid sa'yo. Ako, wag mo nang anuhin. Huwag mo nang lagyan ng puwang kasi tingnan mo naman, pag ang devil bigyan mo ng puwang, naglalaro lang yun dyan sa heart mo. Naglalaro mo na. So ang unang target kasi ng Diablo, yung heart minsan eh. Laro-laro na hanggang mag-fall ka na doon sa kung sino man siya or ano. Sibig niya. Ano yung nasa ano natin. So, ang kailangan natin, ang priority natin, si Jesus lagi. Natandaan po natin yung kay Martha at saka si Mary. Si Martha at saka si Mary, pinili ni God nalulugod si God kay Mary kasi doon siya sa faith ni Jesus Christ. Pero si Martha, busy siya doon sa kusina. So, nalugod siya kay Mary. Kasi nauna niyang nalugod siya doon dahil nakinig siya eh. Minsan lang dadaan si Jesus Christ doon sa bahay nila. So, nakinig siya, inuna niya priority. So, sa lahat po ng natin, i-prioritize po natin ang paglingkuran ng Panginoon. Minsan, ang mga tao hindi excited maglingkod kasi they don't really encounter God. Hindi sila na-excite kasi minsan hindi kasi nila na-encounter si God. Ibang kailangan pa ba nang ma-encounter si God para dumalo ka ng gawain? Para hindi. Dapat maging excited tayo lagi kasi sa sa paglapit natin sa Kanya, may encounter natin si God at makikilala pa natin siya ng lubusan. So, praise God. So, mag-increase po yung knowledge natin. Habang nag-increase yung knowledge natin sa pakikinig ng mga salita ng Diyos, nag-increase din yung faith natin kasi yung faith comes from hearing and hearing and hearing the word of God. Paulit-ulit, hearing. Kailangan talaga makinig at magbasa ng salita ng Panginoon, ng salita ng Diyos. So hindi pwedeng iiwalay din yung pagbabasa at panalangin eh. Kailan magkasama pa rin yun. Magkasama din. Kasi kung puro prayer daw, magiging emotional na yung life natin. Kung puro pagbabasa lang yung trabaho natin, magiging knowledge lang yung alam natin. So, kailangan balance. Prayer at saka pagbabasa ng yun ang magbibigay ng kalakasan natin sa spiritual na buhay. So, it must be balance. Kasi magiging emotional tayo pag prayer lang na walang salita ang Panginoon. Walang salitang hindi nagdi-devotion. So, minsan, lagi natin bigyan ng priority ang Panginoon. So, una yun dapat Diyos lamang ang paglilingkuran. Pangalawa, maglingkod sa Diyos ng tapat at katotohanan. Ito pa pala, sabi niya, no one can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other.
You cannot serve God and mammon. So, kung mainit ka, mainit ka. Kung malamig ka, kailangan malamig ka. Doon lang ang choice natin. Kasi pag lukewarm ka, iluluwa ka ni God. Di ba sa Revelation? Sabi niya, maligam. So, mainit ka, mainit ka. Kung malamig ka, malamig ka. Ano? Isa lang yung ano niya. So, maglingkod sa Diyos ng tapat at katotohanan. So, kung maglingkod tayo ng tapat at katotohanan, tayo ay may mararating. Sinabi po dito sa Joshua 24:14, Joshua 24:14, now therefore, fear the Lord, serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the river and Egypt. Serve the Lord. So, makita po natin na si... Ito na ba yan? Yun. Ha? Parang may kulang. But if serving the Lord seems undesirable to you, then you choose for yourself this day whom you will serve, sabi ni Joshua. Whether the gods of ancestors serve beyond the Euphrates, or the gods of the Amorites, in whose land are living. But as for me and my house, we will serve the Lord. Sabi ni Joshua. Diyan may pula. Parang may pula. Hindi niya nasabi yung ano yung but if serving the Lord seems undesirable to you, then choose yourself this day whom you will serve. Whether the gods of ancestors serve beyond the Euphrates, or God of the Amorites, in whose land are living. But as for me and my house, we will serve the Lord. Si Joshua. So, ito sinulat ni Joshua, yung book of Joshua, sinulat ni Joshua. After ni Moses, pinasa niya yung baton kay Joshua with Caleb, na para makonquer nila yung promised land, yung lupang yun. So, alam mo, nung binabasa ko yung Joshua, sabi ko, naiiyak ako kasi iniwan ni Moses sa kanya, hindi niya nakita yung promised land. Pinakita lang niya. Makikita mo naman pag nandoon ka sa memorial na bundok na yun. Kita mo na Mount Nebo. Kita mo yung ano doon. Hanggang doon lang si Moses sa Mount Nebo. Hindi niya nakita. Hanggang kinuha na siya ni Lord. So, ang nagpatuloy nun si Joshua. Pagbasahin mo yung buong Joshua, grabe ang pag-conquer nila doon sa kapiranggot na lupa. Yan, yung lupa ng Israel. Para doon sa 12 tribes of Israel. So, nung binabasa ko, maayos yung pagkaano nila, pagka-conquer. Kasi nabigyan niya lahat yung mga tribo. Itong area na to kay Ruben, itong area na to kay Asher, kay Gad, kay Judah, kay Benjamin. Kompleto. Tingnan mo, di ba tayo din minsan sa family natin, ito kay ganito. Ito sa'yo, portion mo. Pero siya, tignan mo, lahat na ano nila yun, na nabigyan na-ilid ni Joshua para sa kanila doon sa 12 tribes kasi yun yung promise ng Panginoon sa kanila. So, nung binabasa ko po yun, Lord, matatapos na si Joshua, mamamatay na. Pero at that time pa, siguro mayroon doon sa mga tribong yun, mayroon pa rin natitirang hindi sumusunod kay God. Pero paulit-ulit niyang sinasabi na, serve the Lord your God. Lagi niyang sinasabi yan, nire-remind doon sa mga tribo na yan, kay mga Hebro pa sila noon. Mga Hebro. Pero mayroong mga iba din doon na siguro, dahil nga galing sila sa Egypt, ano ba yung napag-aralan nila sa Egypt? Gods and goddesses, gods of the like this, ganito, ganyan. Diba? So, nandyan pa rin sa nila, sa katawan nila, pag hindi mo pa ulit-ulitin yung mga sinasabi na mahalin mo si God, mamaya-maya makalimutan. Babalik na naman sila sa magic, sa mga ribulto, sa mga kung ano, babalik na naman sila. Kaya, laging nire-remind ni Joshua. So, kaya sinabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Kung kalapit ka doon, as for me and my house, we will serve the Lord. Diba? Kalapit tayo. Praise God. Kasi nandito tayo nagsiserve sa Diyos na buhay, na Panginoon natin na hindi nagbabago. At siya din yung Panginoon natin na inaantay natin. Si Jesus Christ. Praise God. So, yung hope.
Sabi niya pa dito sa Joshua 21:45-35, not a word failed of any good thing which the Lord has spoken to the house of Israel. All came to pass. So lahat po, sabi niya lahat, walang failure doon sa mga pangako na ginawa ng Panginoon, yung pinangako niya nangyari. Sabi niya, all came to pass. Sabi niya, nung binabasa ko to. Sa haba ng journey nila, kinongker nila yung lupa na yan. Tapos pinaghati-hatian, ito sa'yo, ito sa'yo. So, praise God na job well done si Joshua. Amen. Kahit namatay siya nung time na yon, alam niya, natapos niya yung pinapagawa ng Panginoon sa kanya. Amen. Praise the Lord. So, ganun din ang nais ng Panginoon sa atin. Pagdating ng araw, magkaroon si God, ipagsusulit niya tayo. Ano ba yung nagawa mo? So, balang araw, yung aklat ng buhay, bubuksan yan. Meron ka ba doon? Yung nagawa mo. Na-delete mo na ba yung kasalanan mo doon? Na-delete na ba? Ganun ba? You have to, yung maging totoo lang tayo. So, lagi tayong lumapit sa Panginoon kasi magkakaroon tayo ng pagsusulit. Amen. So, pero sa mga Christian, pagsusulit na yung crown na ibibigay sa atin. Diba? Yung crown na ibibigay sa atin sa mga tumanggap sa Kanya, sa mga sumusunod sa Kanya, ano ba ibibigay sa atin yung mga crown? Ano ba yung crown mo pagdating ng araw? So, praise God, yun ang natin. Ang obeying late always. Basta lagi tayong mag-obey sa Kanya kasi mayroong reward tayong matatanggap sa Kanya. So, hindi po masayang yung mga ginagawa natin, malaki o maliit. Hindi po masasayang yan pagdating ng panahon. So, number 3 points na tayo. Tingnan mo nga, ang galing ng Panginoon. Sa haba ng panahon, naayos niya yung lupain bago siya namatay. Si Joshua. So, number 3 na ba? Sabi niya, do not be weary in doing good, but in due time you will reap if you do not lose heart. Sabi ko dito, yung kay Joshua. So, maglingkod tayo. Maglingkod sa Diyos ng matapang. Matapang daw. So, sabi dito, matapang. Matapang daw. Praise God. So, na may tapang pala siguro, hindi may tapang siguro dapat yan. Matapang. Kasi hindi ako sa Tagalog. Sabi po dito, meron pong tatlong, sa Book of Daniel po si Shadrach, Meshach, and Abednego. So, yung hari po, pinipilit po silang mag-bow down doon sa statue ni Nebuchadnezzar. Pero sila po ay hindi nag-bow down kasi nagsiserve sila, sabi niya, now, if you are ready at the time you hear the sound of the horn, flute, harp, lyre, and psaltery and symphony with all kinds of music, and you fall down and worship the image which I have made, good. But if you do not worship, you shall cast immediately into the midst of a burning fiery furnace, and who is the God who will deliver you from my hands? So, makita natin na hindi talaga sila nag-obey doon sa sinabi ng hari. So, hindi sila nag-bow down at nag-stand sila na nagsiserve sila kay God. So, dapat ganun din tayo sa buhay natin. May mga time kasi na, lalo na nung early dito ng mga 90s, ganyan, madami ng mga nakulong dito ng mga Christian, na kinulong. Nakulong na kasi talagang nag-stand sila sa, ng Panginoon, sa siniserva nila na si God. So, we should stand, huwag natin ipalit yung si Jesus kay 30 pieces of silver. Huwag natin ipalit yun. Mahalin natin si God kasi siya lang yung Panginoon natin na magbigay kaligtasan sa atin. Siya yung fortress natin lahat. Yung awit natin napaka powerful
powerful yung kanta natin. Kung i-meditate mo, ano ba yan? By word, powerful. So, sabi ko dito, He's able to deliver us from. So, nung nilagay na sila doon sa, sa burning fiery furnace siguro, ini-imagine ko nga siguro, parang parang yung kinikrinig. Pugon. Kasi, yung sa present time, parang ang kirinig-krinig. Ganon. So, 7 times hotter than normal daw nung nilagay sila doon. Pero, pagka, nung lumabas sila, pa rin yung higla nila, kompleto. Diba? Hindi sila nasunog, walang amoy na sunog. Kaya ang ginawa ng, sa kanila, pre-promote pa sila. So, hindi ko na tinuloy yung, na-promote sila Nagkaroon ng decree na kung sino yung doon sa God nila ay aanuhin sila yung ituturn sila, basta paparusahan sila kasi napatunayan lang na tingnan mo may din testimony din yon yung nagpakita ang Panginoon ng miracle kasi hindi sila nasunog. Si Daniel, di ba nilagay din siya doon sa Lion's Den. Sa Lion's Den siya nilagay. Bakit? Hindi siya kasi tingnan nyo ha, yung lion, ang kakainin lang niya yung flesh. Pag flesh ka lang, wala kang Jesus Christ, kakainin ka niya. Kakainin ka niya kasi flesh. Siya naglilingkod sa Diyos. So hindi yan kakainin ni Lord, may protection tayo. Amen. Ganun yun, kaya may protection siya. Galing kay God, hindi siya kinain. Hindi siya, basahin nyo doon sa yung mga verses na hindi siya kinain kasi siya yung lion, hindi flesh ang nakita kay Daniel, kaya hindi siya kinain. Praise God. Si Shadrach, Meshach, and Abednego yung may fourth man. Doon. Ay, sinabot sila sa Ang galing. Ang galing ng ng Panginoon. Ng pagkilos ng Panginoon. Noon. So, sabi niya, praise God. So, wag po tayong matakot. Maging matapang po tayo sa stand natin kay Jesus Christ. Amen. Wag po tayong parang si Peter, di ba inano niya dininay niya si Jesus Christ. Huwag natin i-deny. Kasi lahat yan may mga consequence. Pag mayroong sinabi po dito sa Isaiah 41, sabi niya pa dito mga additional Isaiah 41. Fear not, for I am with you. Do not be afraid, for I am with you. I will strengthen you, I will surely help you, I will uphold you with my righteous hand. Sinabi po din po sa Matthew, do not fear to those who kill the body but cannot kill the soul, but rather fear him who is able to destroy both and body. Amen. In hell. Kulang na yun dyan. So Romans 8:31, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Amen. Amen. Totoo po yan. Naalala ko kasi, hindi ako binigyan po ako ng letter na paalisin na. Kasi ganito raw, ganyan. Sabi ko, puro kasi ang nakikita nila sa akin yung negative, ganito, ganyan. Ngayon, sabi ko, Lord, ikaw na ang bahala. Binigyan ako ng letter. But then yung doktor ko, umapila siya doon sa bakit yung tatanggalin niya? 24 years siyang naglingkod sa akin. Anong nakita niyo sa kanya? 24 years ako naglingkod doon sa doktor na yun. Tapos ibang tao yung sa akin, magbibigay ng sulat. Sabi ko, ano nangyari? Siya na ngayon sa hindi siya maniwala. Siya kasama ko bakit tatanggalin niyo siya? Sabi nila, kasi matagal ka na. Parang nagbabawas sila ng siguro yung mga salary, yung matatanggap, yung mga ganon. Benefits. Oo. Kasi matagal na ako So, pero hindi. Alam nga naman, magkaiwalay kami ni Brother Oscar.
uwi na ako, tapos biglang pauwiin. Sabi ko, hindi ako papayag, no. Sabi ko, alam mo nangyari, di inano ako ng doktor ko. Doktor, ikaw na, binigay ko na sa kanya. Siya na lahat kilos-kilos, hindi na ako kilos-kilos kasi baka mamali pa yung mga gagawin ko. Siya lahat ang nag-ayos. So, ang nangyari, ilang buwan, ang mga natanggal, yung mga nagbibigay ng sulat. Amen. Oo, nabaliktad. Yung mga nagbibigay, nagdi-distribute ng sulat, ang natanggal. So, ang galing ng God, sabi ko, Lord, hindi ko alam kung nasaan na sila ngayon. Basta ganun lang yung pangyayari. Siya na yung natira matibay na lang talaga. Basta ganun yung dalawa yun sila, yung namin, director at saka yung namin. Basta ganun yun, saka yung nagbibigay ng sulat. Matawa man ako, kaya lang hindi na kailangan ay buti nga ayaw ko nang magsabi ng gano'n. Kasi Panginoon na yung gumawa ng paraan. So number 4 na tayo. Maglingkod ng mayroong pagtitiwala sa Diyos. So sinabi ko dito sa Romans 15:4. So trust God. For everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the scriptures and the encouragement they provide, that we might have hope. So, makita po natin na through sa mga witnesses noong unang panahon, nagkaroon po tayo ng, hindi po napuputol yung pagtitiwala natin kahit wala tayo sa tagpo. So, patuloy po tayong magtiwala sa Kanya kasi siya ay totoong Diyos. Amen. Diyos ni Abraham, Isaac, Jacob. Totoo po yun. So, hanggang ngayon, nandito pa po tayo. So, praise God, totoo po yung nakasulat sa Biblia at kung ano yung mga pangyayari noon. So, an encouragement they provide that we might have hope. Ano ba yung hope na yun? Si Jesus Christ, yung pag-asa natin. So, praise God at nag-provide ng Lord ng hope para sa atin sa pamamagitan ni Jesus Christ. So tayo'y manatili lamang sa ating pananampalataya. Yun ang ng Panginoon. Although they are not perfect, lahat tayo walang perfect, but magkakaroon po tayo ng marami po tayong lesson na natutunan doon sa mga Old Testament. Kasi hindi naman din sila perfect. So God wants us na lumakad din tayo na may although we are striving to nag-strive po tayo maging perfect, pero wala hindi tayo makaabot sa pamantayan ng Diyos kasi wala talaga, imperfect talaga tayo. So ang nakasulat yan. So ang gagawin lamang natin, mag-confess tayo ng ating mga kasalanan. Yung confession and yun ang importante sa Panginoon natin. So wag din po natin abusuhin, gagawa tayo ng kasalanan. Diyan naman si 1 John 1:9. Hindi rin yun. Kasi nga iba yung na-fall away ka lang ng sin. Iba din yung living in sin. Iba yun alam mo down ka pa rin sa kasalanan. Kasi katulad ng isang baboy, ang isang baboy kahit malinis na, naligo na, babalik pa yun sa putikan. So, huwag tayong maging ganon. Malinis ka na, linis na. Tama na, praise God. So, kahit paliguan mo yung baboy, gusto pa rin na mag-lead doon sa putikan. Maghahanap yan. So, praise God. So, number 5, maglingkod sa Diyos na walang hinto. So, maging consistent tayo sa ating paglilingkod. So, sa lahat ng oras, dapat nating matutunan na walang hinto. Diba? Consistent tayo. Dapat nating matutunan paglingkuran ang Diyos anumang mga pagsubok at kapighatian na mahalin kaharapin natin. Patuloy tayong maglingkod sa Diyos kahit nasa pinakamahirap na kalagayan at sitwasyon na tayo, kahit sa mga oras na nanalangin ka at hindi ka nakatanggap ng mga sagot. So, praise God. So, maging consistent tayo. Ano man yung napapagdaanan natin ngayon, maging consistent tayo kasi
alam ni Diyos, alam ng God yan, God is in control. Amen. Kung ano yung ano natin, alam niya yung sitwasyon. So, maging kalma lang tayo. Ako natutunan ko na rin maging kalma kasi mabilis din ako mag-react. So, kasi sabi, God is in control. Pag may mga dumadating na God is in control. Nakaano na sa program na sa ano ko yun. God is in control. Kaya natutunan ko maging kalma. So, yun po ang nais ng Panginoon sa atin, anumang mga bagay na dadaan sa ating buhay. Huwag tayong mawala ng pag-asa. We are safe nga sabi doon sa kanta, He is our fortress. Hallelujah. Meron po dito sa Luke 2:37. Luke 2:37, and then was a widow until she 84 years old na siya, naglilingkod pa rin siya, but he never left the temple but worship day and night, fasting and praying. So makita po natin na inabot na siya ng ganung edad, hindi pa rin siya humihinto sa sa Panginoon. Panalangin. So sinabi po dito, for this reason, sa Revelation 7:15-16, therefore, they are before the throne of God and serve Him day and night in His temple. And He who sits on the throne will shelter them with His presence. Never again will they hunger, never again will they thirst. The sun will not beat down on them, nor any scorching heat. So, dito, hindi po natatapos yung natin. Kahit hindi po natatapos yung paglilingkod natin. Kahit after death, maglilingkod pa rin tayo sa Kanya kasi Amen. pero dito mas mahirap wala nang transport ministry dun sa Sayebe, wala nang ganitong ministry dun sa Sayebe, basta na tayo, wala nang tagaluto doon, pero magsaserve pa rin tayo sa Panginoon kasi yun ang pangako niya. Sinabi po dito, basta with all our heart serve natin siya. Amen. Malapit na. Sa Colossians 3:22-23, bond servants, obey in all things your master according to the flesh, not with eye service as men pleaser, but in sincerity of heart, fearing God, and whatever you do, do it heartily, as to the Lord and not to men, knowing that from the Lord you will receive the reward of inheritance. Receive the reward of inheritance, for you serve the Lord Christ. But he who does wrong will be repaid for what he has done. And there is no partiality. So, wala no partiality. So, praise God. Ito po yung mensahe ng Panginoon. Minsan, sa buhay natin, huwag tayong hihinto kasi, yun nga, natikman na natin yung kabutihan ng Panginoon. Huwag tayong hihinto. Minsan, may mga dumadaan sa ating buhay or nararanasan tayo. Minsan, sabi niya, may sakit. Nagkasakit ako. Paano mo maramdaman na God, siya ay healer kung minsan hindi ka magkasakit, di ba? Kung mawalan ka ng pera or something, paano mo mararamdaman din minsan na siya ay provider kung hindi ka mawalan? May na gano'n na hindi ka, paano mo siya mararamdaman? Minsan, inaano din tayo ng Panginoon. Ina-allow din niya yun para mapatunayan natin na that He is our provider. Amen. Diba? Amen. Na yun. So, minsan ganun minsan hindi na tayo minsan pag mayroon tayong lahat-lahat, ay okay na ako. Kampante. Inaalaw ng Panginoon yun sa buhay natin. So, bilang anak ng Diyos, conclusion na tayo. So, bilang anak ng Diyos, dapat tayong maglingkod sa Kanya ng anumang kaloob na ipinagkaloob niya sa atin. So, lahat po tayo ay isang pamilya, so hindi po lahat pwedeng kamay, hindi po lahat pwedeng maging paa. So, let us work together for the glory of God, kung ano yung pinapagawa sa atin. So, gawin po natin wholeheartedly. So, kung halimbawa sa lahat ng mga bagay, so katulad nung sa worship leading, ganito, ganyan, we need to practice para maano tayo, yung mahasa tayo, di ba? Ganun yung ng Panginoon para sa paglilingkod, or usayin natin lahat ng mga bagay, kahit sa secular life natin. So, kung nasa secular life natin, gawin natin lahat
i-ano natin kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa atin, yung dapat natin gawin. Kasi sabi nga niya, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Lahat aayusin niya, lahat yan kung ano yung mga dapat maayos. So, praise God. Ito po, sinabi po dito, therefore my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain and in the Lord. So makita mo natin, sabi mo, be steadfast. So kailangan kalma tayo at steadfast. Rooted tayo dapat doon sa firm, sa tinatayuan natin. So, immovable. So katulad po ng isang puno, huwag kayong, kailangan yung root natin hindi ma-uproot pagdating ng ulan at bagyo, araw, hindi po mabubunot yung root natin, kailangan nakatayo tayo doon, matibay. Kay Jesus Christ. So, dumating man ang bagyo, gaganon-ganon lang yung yung mga puno mo. Hindi ka So, yun po ang nais ng Panginoon, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain. So, sa Tagalog, mas masarap, Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina. Magpakasipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyo, hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Praise God. So, to God be the glory. Yun po ang salita ng Panginoon sa atin. Glory to God. Tayo po'y manalangin. Praise God. Lord, salamat po, Ama o God, sa panibagong pag-aaral, O God, na namin natutunan. Lord, kayo, O Diyos, ang Panginoon namin, O God, na magbigay sa amin ng direksyon, Ama o God. Holy Spirit, kayo, O God, ang gagabay sa amin, O God. Lord, I pray, O God, na bigyan niyo po kami, O God, ng kalakasan upang makapaglingkod pa po kami, O God, ng makapaglingkod po kami, Ama o God, na may kalakasan, Ama o God. Father, Holy Spirit, I pray, O God, na kayo din po, O God, ang maging priority namin, O God, sa aming paglilingkod, Ama o God. Father, we just thank you, O God, Lord, sa mga oras na ito, Lord. Kayo, O God, ang may taas.